problema nyo? Medyo nahiya nga lang ako, tinignan ko ang video, pero naisip-isip ko, bakit ako ikahiya? Ipinikit ko na lang kasi meron akong movie na panood, sabi niya, duguan siya after the battle, pero nalaman lang ito ng mga soldiers niya, general po siya, nalaman lang ng mga under niya na sugatan siya after the battle. Sabi niya, I don't want to take off my armor because I don't want my soldiers to see me bleeding. Does it make sense? So ayaw lang niya na makita ng mga sundalo na under niya na sugatan siya. Hindi ko ugali na magpa-impress sa inyo. Ayaw ko lang makita na wag na lang. Ayaw ko lang magpa-show off na naiyak ako, pero I cannot deny, dala ko ang lahat ng mga yan. Amen. Okay, so sabi niya, consider the outcome of their conduct. Maaring hindi nyo utang sa akin yung pagka-Kristiyano nyo, lalo na kung hindi kayo dito na born again, pero sa mga na born again na, saan si Ate Wen? Sa loob. Halimbawa, si Check, dito ka na born again. Agree ka ba kapag sinabi kong utang mo sa akin ang pagka-Kristiyano mo? Yes! Okay, Philemon chapter verse 18 and 19. Ang si Philemon po kasi, nagiging servant ito ni Saul, dating servant niya si Onesiporos. Kumbaga, boss, employer ni Onesiporos si Philemon. Sabi ni Paul kay Philemon, tanggapin mo si Onesiporos bilang servant ng Lord. Kasi sabi niya sa verse 18, but if he has wronged you or owes anything, put that on my account. Verse 19, I, Paul, am writing with my own hand, I will repay, not to mention to you that you owe me, even your own self besides. Susundan niyo po ba? Kung baga, yung pagkakilala ng mga mananampalataya ay utang nila sa pastor, because kung walang pastor, hindi kayo magiging mananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ko, especially doon sa mga dito lang na born again. Pero doon sa mga born again na parang ano pa rin, na nagsiserve pa rin ako kasi kung hindi na ingatan ang spirituality nyo, hindi ka manatiling born again. Baka born against na kayo. Born against. Okay. Sabi pa niya sa verse 9, do not be carried about with doctrines nor with your circumstances. Gusto ko po sabihin sa inyo na may kanya-kanya tayong circumstances, may kanya-kanya tayong katatayuan, pero because God never fails, hindi ka dapat maantig, hindi ka dapat mayangig, hindi ka dapat mawala ng pag-asa, paniniwala sa Diyos dahil sa circumstances. Amen. Because God never fails. Amen. At isa pa, be steadfast or not shaken. Sabi ng Hebrews 12:27, inaalaw daw ang shaking para yung mga nauuga malalaglag. So kung walang shaking, halo pa rin yung shakeable at saka unshakable. So kapag may shaking na, nalalaglag yung nauuga, ang natitira yung unshakable. Ibig sabihin yan, sa kabila ng persecution or sa kabila ng mga trials na na-encounter mo, nanatili ka pa rin tapat sa Lord, unshakable ka. Amen. Amen. Okay? Be established by grace. Hindi ka established kung anong meron ka, hindi ka established kung ano-ano pa mang sinasabi na kung sino man ang nagtuturo, but you are established by grace. Bigyan ko kayo ng example ng isang established by grace. Hindi ko po pinagmamalaki sa inyo, meron po akong ugali na hindi po ako basta-basta gumagastos. Bakit, Pastor? Marami kang utang. Siyempre, may pinaggastusan. Pero hindi ako basta-basta gumagastos. Sabi ng inisip, tinitipid mo sarili mo pagdating sa ibang tao. Lakas-lakas mo tumulong, pinanimigay mo lang pera mo. Bakit? Kasi ang generosity ko or hangad kong tumulong is not established by what I have, but established by grace that even if I don't have, I am still willing to extend help. Talagang, salamat na lang yung mga time na kumikita ako sa insurance, maraming natutulungan. Nung wala na akong insurance, wala na rin masyadong medyo yung demand yung kailangan tulungan. Gusto ko magtumulong, pero dumating yung
time, wala nang kita sa insurance. Pero nagpapasalamat ako nung kumita ako, meron ako natutulungan. Kasi naman kumita, wala pa rin natulungan. Yes, okay? Hindi ako maliit sa mga reaksyon. Parang sinasabi niyo, 30 minutes late ka na. Challenge! Are you established by grace? Yes. Are you steadfast in the Lord? Yes. Steady ka pa rin? Fast ka pa rin? Hindi ka lulugo-lugo? Hindi ka pato na kailangan pupukin para umusan? Steadfast ka? Yes. Na para bagang ang sikasig mo pag anniversary, pero pag hindi na anniversary, medyo hindi ka na masyadong nag-i-invite? Are you not feeling something? Wala. Okay? Are you still holding the truth that God will never leave you nor forsake you? Amen? Conclusion, 1 John chapter 4 verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. 1 Corinthians 13:8, love, which is God is love, never fails. Amen. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. But God or love never fails. Amen. So, kailangan ko po kayo at sa pamamagitan po ng mensahe ng awiting ito ay I pray that the Lord will continue to minister our hearts. Maging ang Espiritu ng Diyos ang siyang mangusap sa ating puso, sa ating isipan. Siyang mag-intervene sa anumang circumstances mayroon ang bawat isa. Anuman ang problema ang hinaharap natin, may the Lord speak to your heart. Okay? Just continue to worship the Lord in spirit and in truth sa pamamagitan po ng mensahe po ng awiting ito. Because truly, He is the hope of all hearts. Hallelujah. Just allow yourself to be ministered by the Spirit of the Lord. You remain in the midst of the trial. You will always be there. Our God never fails. Our God never fails. With hope and light, you reign over all. Though my heart may feel, you will always be the same. Our God never fails. Our God never fails. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm lost.